Mga kaagoy, subukan naman natin ang putok-batok na pulutan. Bali nagluto pala tayo dito ng chicharon bulaklak at crispy tumbong. Natataas talaga ang dugo nyo dito. Siyempre, sabayan pa natin ang kapartner niya, malakas ang sipa. Tara, let's G, inuman na. Agoy! Subukan naman natin mamulutan mga kaagoy ng putok-batok. Bihira lang tayo magpulutan ng mga ganito. Pumunta pala ako ng palengke namin para bumili ako ng tumbong. Yung chicharon bulaklak kasi mga kaagoy ay i-deliver na lang daw sa amin. At nung pagka-uwi ko nga mga kaagoy, agad ko nang hiniwa yung mga kailangan nating hiwain para sa gagamitin natin pampakulo sa ating iluluto. At mga ilang minuto mga kaagoy, dumating na yung aking order na chicharon. Bali nabili ko pala ang chicharon sa halagang 150 isang kilo. Nung pagkakuha ko, agad-agad na nga ako pumunta sa kusina namin para makapag-umpisa ng magluto. Agad-agad ko na nga tinanggal yung plastic ng ating chicharon bulaklak para matunaw siya sa pagkayelo niya mga kaagoy. Bali hinugasan na pala natin ito at ibababad na rin natin mga kaagoy. At habang binababad nga natin ang ating chicharon bulaklak, agad ko na inilabas ang ating tumbong. Kumakain rin ba kayo ng tumbong? Alam ko yung iba sa inyo ay kumakain ng tumbong. Dahil alam ko iba sa inyo ay nasasarapan. Mention nyo nga yung kaibigan yung kumakain ng tumbong. Kaya tinawag pala itong tumbong mga kaagoy dahil sa sobrang baho. Kaya gagawin natin ay lilinisin talaga natin ito ng maigi. Tatanggalin muna natin yung nasa loob nito para sigurado talagang sobrang linis ito. Itong tumbong pala mga kaagoy ay sobrang dulas. Kaya bubudburan natin ng asin para matanggal yung dulas nito. Hinimas-himas ko na nga ito ng maigi dahil natuto na ako. Akalain mo kasi mga kaagoy, gabi-gabi ako nanghihimas. Kaya nagiging expert na ako sa ganung bagay. Agoy. Kinuha ko na nga yung makapal na kaldero namin mga kaagoy dahil dito natin pakukulin yung ating tumbong at chicharon bulaklak. So yun na nga mga kaagoy, pakukulin lang natin ito ng 1 hour para sure na sure talaga na malambot yung ating iluluto. Inilagay ko na nga yung mga sangkap na kailangan natin para sa pagpapakulo. Tulad ng mga sibuyas, bawang, luya, paminta, asin at dahon ng laurel. At dahil pakukuloy natin ito ng 1 oras mga kaagoy, nag-umpisa na nga ako maghiwa ng maraming sibuyas para sa ating sausawan. Naghiwa na rin pala ako dito ng sili na green at sili na red para may trail yung ating sausawan mga kaagoy. At saka ilalagay lang natin ito sa malinis na Tupperware at titimplahan lang natin ito ng paminta at asukal at konting asin. Balang ginamit ko palang suka dito ay Silver's One Dato puti. Pupunuin lang natin itong Tupperware natin mga kaagoy. Nasubukan nyo na ba yung ganitong mga pulutan? Yung talagang putok-batok talaga. Na talagang ma-high blood ka kapag nakain mo talaga ng sobra-sobra ito. At ito na nga yung finished product natin nung napakuluan natin to ng 1 oras. Grabe, napaka-perfect ng chicharon bulaklak natin. Talagang nag-form siya ng bulaklak. At yung niluto nating tumbong ay mas lalong tumaba. Sineseparate ko muna pala yung ating tumbong at chicharon bulaklak sa kanyang pinagkuluan bago natin to iprito mga kaagoy. Kapag ganito talaga ang pulutan mo, ito na yung sinasabing to the highest level ng buhay mo. Bukod kasi sa pulutan, pwedeng pang ulam. Sa chicharon bulaklak mga kaagoy, medyo may kalakihan kaya hinati ko muna siya ng maliliit. At ganoon rin sa ginawa natin sa ating tumbong. Bali dalawang chicharon ng ating iluluto, chicharon bulaklak at chicharong tumbong. Para matapos na nga ito mga kaagoy, agad ko na nga kinuha ang ating kawali para makapag-umpisa ng magluto. Naglagay na nga ako dito ng 1 boting mantika para sa ating gagawing crispy tumbong at crispy chicharon bulaklak. Kung papansinin nyo mga kaagoy, medyo konti lang yung dating niya. Dahil kapag naluto na kasi yung mga iluluto natin, madadagdagan tong mantika natin. Sa pagluluto pala ng ganito ay medyo nakakatakot. Dahil sa patalsik-talsik na mantika, medyo kabado na nga ako ng konti dyan. Kaya nilalakasan ko lang yung loob ko dyan. Gagawin lang natin itong golden brown hanggang maging crispy yung datingan niya. Nagsuot na rin pala ako ng protection ko dito para safe na safe tayo kapag nagpiprito. Syempre, hindi mawawala ang pinaka-solid na helmet na ginagamit ko, itong spider. Tumatalsik-talsik lang kasi ito mga kaagoy kapag ipiprito mo. At mga ilang minuto ngayon, ganito na naging itsura ng ating chicharon bulaklak. Kapag ganito na talaga ang style niya, ibig sabihin, crispy na yan. At after natin maluto ang chicharon bulaklak, isinunod ko naman yung ating gagawing crispy tumbong. Dahan-dahan lang natin ito ilalagay para hindi tayo matalsikan. At kapag ganito na rin ang naging itsura niya mga kaagoy, pwede na rin ito. Panigurado, sobrang lutong nito kapag kakainin. Kaya agad-agad ko na nga tinanggal sa kanyang pinagprituhan para maumpisa na natin ang tagay. May mga kaibigan pala akong pupunta dito mamaya-maya. Sila palang magiging kainuman ko. Sino ba namang hindi tatangi kapag ganito ang ating setup? Putok-batok na pulutan, tapos sasabayan mo pa ng sobrang lakas ng sipa. At bago ang inuman, syempre titikman muna natin ito. Perfect na perfect yung sausawan natin dito mga kaagoy. Unang kagat pa lang, hindi pa naman makakaramdam ng high blood. At dahil natikman na natin ang chicharon bulaklak, isusunod naman natin tong crispy tumbong. Medyo nakakatakot nga lang tignan, pero pag kinain mo to, sobrang sarap rin. At grabe, sobrang lutong mga kaagoy. After natin mamulutan, at saka mo laklakin itong inumin mo. Kapag ganitong setup talaga, hindi ko talaga inaatrasan. Sige na, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunod. Bye-bye, agoy!